So ayun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? At let's go for episode 20. Sa totoo lang, ayoko sana mag-TA today. Kaya lang, kailangan, no? Kasi tinitingnan ko yung weekend. Pero ngayon kasi, nakikita ko yung sideways lang ang galaw ni BTC eh. Pero, syempre gusto ko lang gawin yung TA ng episode 20 para at least yung everyday TA natin na susunod. Okay? Kumbaga na-update kayo kung ano yung possible na magiging galaw ng BTC and Pi Network. Yun naman kasi yun, no? Kahit hindi makuha yung TA, di ba? Hindi makuha yung support and resistance natin, at least alam nyo na dyan lang naglaro yan. Okay? Naka-sideways. Pero tingnan natin, baka mamaya makakuha, di ba? And then sa mga bago lang dito, please naman, no? Please like and share yung video natin. At kung hindi ka pa subscriber natin, no? Click mo lang yung notification bell button dyan, tsaka yung subscribe para updated tayo sa mga bagong video natin ngayon. Okay, so tingnan natin ngayon yung support and resistance. Pi Network ang uunahin natin. Pi Network is, previous low niya is 0.86, no? And yung resistance niya nakaraan is 0.07. So ngayon, ang kailangan niyang i-hold na support for me is 0.95 and 0.97. Okay? So, dapat ma-hold niya to. Kasi if ma-hold niya si 0.95 and 0.97, no? Possible lumipad to, no? Possible umangat to. At kapag na-break niya ang resistance natin na 1.07, hindi 1.05 ha, 1.07, possible bumalik ulit to ng 1.16. Pero tulad ng sinasabi ko, every time na kapag pumasok ka ng 1.07, nakita mo na 1.1 or 1.13 o 1.12, TP na, di ba? So, wag mo nang kunin si 1.16, saka na yun. At kapag nag 1.16, pwede kang pumasok dito at para at least kahit papano, pag pumasok ka, possible lumipad ng 1.17 or 1.18. Okay? So, next, potential nito by zone, yun nga yung sinasabi ko, no? Yung 1.07, okay, no? Kung gusto niyo rin mag-future, bahala kayo, di ba? So, kung titingnan natin, no? Kung ikaw naman, kung ikaw malakas ang loob mo, pwede mong gawin yung ganito. Pwede kang mag long position ng 0.95, tapos mag-cut loss ka lang ng 0.93, okay yan? Safe yan. Tapos mag-TP ka ng 1.07. Ang TP2 mo is 1.2. Ang TP3 mo is 1.16. Okay? So, yun lang yun. Kung bumagsak naman to ng 0.95, possible bumalik yan ng 0.86 and 0.88. Okay? Yun yung kay Pi Network natin. Episode 20. For BTC naman, no? Nakikita ko yung support ni BTC as of ngayon, 84,262 si BTC. And for me, still consolidating pa rin siya, no? At hihintayin ko yung direction na makuha yung support ko na 83,000 and 83,500. Once na makuha yung support ko na 83,000 and 83,500, ang nakikita ko dito is 81,500 to 82. Babagsak siya ng ganun. And yung resistance natin dati na 84,500 to 85, ito yung pinaka-resistance natin. Ito kasi yung na-reject nung nakaraan. Okay? So ngayon, kung titingnan natin, buy on the dip. Kung ako, para sa akin, kung magbabay ako, dun ako sa dip. Ito yung sinasabi ko na kung malakas ang loob mo, pwede kang mag-buy ng 83,500 and mag-stop loss ka ng 83,000. Okay? So, pwede ka mag-take profit ng 84.5, 85.5, and 86.5. Okay? So, hindi siya financial advice, pero tulad ng sinabi ko, pwede nyong gawin yun. Diba? Kung malakas ang loob nyo. Okay? So, ngayon, bullish short term, dapat ma-hold niya si 0.95 para at least kahit pa paano, for Pi to dapat ma-hold niya si 0.95 para at least kahit pa paano makuha niya yung 1.07. And BTC kasi naka-sideways mode talaga si BTC di ba? So, yun. Sana nakuha nyo yung TA natin ngayon. At ako nagti-trigger lang ako kapag nagti-TA ako. Kung ano yung sinabi kong TA, yun lang din yung nilalagay ko sa trigger. And pag nakuha yun, ayos, di ba?
So, yun lang sa ngayon, KGX at ang ating video. No? Sa mga gustong pumasok sa Telegram, nandiyan lang yung link natin sa description. Okay? Kung hindi pa kita na-PPM, hintayin mo lang kasi napakadaming nag-PPM mga kapatid. No? Saludo.